So, ayan. Ikukwento ko po yung aking karanasan bilang nagkaroon ng or na-diagnose po ako na mayroong gallstone. So, 2023, nag-diet ako noon. Nabawasan po ako ng 10 kilo sa loob po ng 2 buwan mahigit. Hindi ko alam kung doon ko nakuha, pero base sa na research ko, pwede pala doon na nakuha yung bato sa abdo. So, nung una nun, pasakit-sakit lang siya na sakit sa likod, sakit sa sikura hanggang sa likod. Then, pagka October 2024, nagpa-check up na talaga ako. Then, yun, na-diagnose ako na meron nga akong bato sa bato. So, ito po yung na-experience ko pag sumakit. Pila ko guys. Mag-clearance ako ngayon. 16. Pasa ako ng laboratory ko. I-shortcut ko na lang po yung kwento at bali nakadalawang ER po ako. So ayaw ko na talagang paulit-ulit na mangyari ang pupunta ako ng ER. So nag-decide talaga ako nung sabi ko kay doktor na pwede na bang operahan. Pwede naman daw kaysa paulit-ulit na ang sakit. So ayan, nabilis lang po ako na schedulean, wala pang 1 buwan. Nabigyan ako ng schedule, then nagpagawa na ng clearance laboratory. So yun, buti naman, ang iba talaga ang tagal na bibigyan ng schedule dito sa ospital. So buti na lang talaga ako, ang bilis ko lang bago ako magbakasyon ng probinsya, talagang para sa akin. So ayan po, okay naman lahat ng result ng clearance. So guys, ang hirap talaga ng sakit na to kasi nga kung masakit ang liver, masakit talaga ang mararanasan mo dito sa pag meron kang bato sa abdo. Tapos pag pinatagal mo pa kasi magkakakomplikasyon pa at lalong dubli-dubli ang gastos. So ako, minabuti ko na talagang ipatanggal, no, para wala na tayong iisipin. So ingat pa rin tayo kahit patanggalan tayo ng bato. Sabihin natin stone free na tayo, pero wala na tayong panuna, wala na po yung ating gallbladder. So, ingatan na lang natin ngayon yung liver natin para iwas pa rin sa mamantika. So, ito po guys, tumawag ang doktor sa akin. Napaaga ang aking operation. Hi guys, so parang nasa murong lang kami kanina. So, 1:30 tumawag yung doktor. Na-reschedule daw yung yung operation ko. Instead sa 24, ngayon daw. So, tinanong niya ako kung bakante daw ako ngayon, pwede daw. So, sabi ko, okay. So, dito na po kami. Papunta kami na hospital sa Pasig. So, yung procedure na gagawin sa akin is laparoscopic guys. So, hoping na successful ang operation, and then maging okay ang lahat, back to normal, and then maging iwas-iwas pa rin tayo sa mantika kasi wala na tayong panala after operation, no? So, iniwan ko yung mga kids, nagtitinda sila ng mangga doon. Di pa pinsan ko doon. Ini ating Lord, bayan nyo rin ako sa aking operation. Sana maging successful. Yun lang. Malapit na mga hospital. Dito na kami sa ER. So, dito daw ako magpa-admit. Sabi ng doktor na tumawag sa akin kanina. Papasok na kami dyan guys. Time check 4:30 PM. Magmas muna tayo. Information po, admitting na po ako guys. Inantay ko na lang po yung kukunin ako ng nurse para dalhin sa ward para admit na. For admitting na po ako. So, na-meet ko na si Doc. Yan. Hindi pa ako kinabahan. So, normal naman siya kinabahan. May laban para sa mga anak. Relax lang. Bumili si Papang Binang Dolcolax.
Kasi painumin ako. Para walang kabag daw yung tiyan ko pag binipirahan. So, ito yung room ko. Yan. Dito tayo may staycation. Hoy, staycation tayo dito. May electric pa naman guys. So far okay naman. Guys, bukas pa po ako operahan. So hindi ko alam kung anong oras bukas. Basta last kain ko is 11 or 12 mamaya midnight. Yan. So sa isang room, 3 kami dito. Pero may kanya-kanya kami mga kortina. Dinner na kami. Kasi 7 na. Tapos last meal ko mamaya. Nakain pa kami. Ligo na ako 8 p.m. kasi nga 12:00 na ako. So last meal ko bago mag 12. Fasting na ako kasi umaga ata yung operation ko bukas. Pero hindi ko pa alam kung anong oras. As of now, dito relax muna. Pa condition ng katawan. So, condition tayo guys. Laking papasalamat ko rin po sa mister ko. Simula nagbuntis ako sa 3 kong anak, nasiis ako ng 3 bisis. Andyan po siya nandyan lang siya lagi sa tabi ko. Hanggang ngayon, naoperahan ako, pang-4 na biak ng aking katawan na aking tiyan. Andyan po siya lagi. Salamat lagi Papa. Naisip ko dyan, habang sabi ko, alam mo naisip ko rin yan kagahapon. Lord, mawawala din naman tayo sa mundo, may nahuli, sabi ko unahin mo na lang ako kaysa asawa ko kasi mas kailangan siya ng mga anak ko, pero bahala ka na Lord, dito pa yung hanggang nabubuhay pa kami, laban lang. So ito, operating room na po ako. Thank you Lord, nakaraos din sa operation, nakatayo na, nakaupo pala ako agad, tapos kain na rin ang tubig. Thank you, Lord. No choice. Kahit inuupo ka lang. Kung kami ni swab, yan, pagpantay sa swab. Bayad na yan. 2 years na, 2 million. Hanggang nga, nagbabayad. Ay, napakit ko. Hindi po niya na agapan. Kasi kung gabi, sila ay matatapos siya. Akala niya, normal lang na kasi siya sa Philippines. Tapos nung siya laparoscopic po pala yung procedure na ginawa sa akin, kaya ang bilis ko lang nakatayo at ang bilis ko lang din po nakalabas. So ito po yung may 4 na hiwa. So ito yung pinili ko para mabilis ako maka-recover kasi nga uwi ako next month sa probinsya. So ayan po, masakit pa rin naman talaga, parang nasiist ka rin uli, pero mas diferensya to kasi nga hindi masyadong malaki, hindi open surgery ang ginawa sa akin. So thank you po sa doktor ko, si Ma'am Loriente, Doc Loriente, at saka sa aking anesthesiologist, si Doc Morello. Ang babait po ng mga doktor doon at alagang alaga ka. Bata, hi! Hi! Ganda-ganda naman. Gusto din yan sumama kay. Love you! Bawal pala talaga ang bata. Bawal. Okay na mami, okay na mami. Okay na mami. Di yan ang OPD. Dani ang pila. Yan, mga bantay lang yan. Ano ko yan, te, bunso? Anak mo? Oo. Kasama sa tita sa opisina. Oh, kahapon sama-sama din siya. Walang magbantay. Kami, lalabas na kami. Oo.
nasa bahay na po ako. Nakalinis na rin ng katawan galing hospital. So, magpaparecover na lang po tayo, no? Para mabilis sana mabilis mag-heal yung ugat. Sakit pa rin siya kahit sabihin mo laparoscopic. Pero ang bilis ko nakatayo, pero masakit pa rin siya. Isipin mo, 4 na butas. Pinutasan yung tiyan mo na 4 na butas. So, magpahinga muna ako. So, ikukwento ko lang sa inyo yung milestone journey ko. Ang importante, nakaraos na. Ingat pa rin. So, pahinga muna ako, guys. Kalabas kami ng 2 p.m. Ewan ko pa 2 p.m. Bye.